Sa nakaraan nating kwento, ipinakita kung saan nakarating na rin sina Yesuan sa capital city. Ipinakita rin ang paghaharap ni Yesuan at ni Mo Si Qing, at ang huli ay pagpaparamdam ng isang individual ng mabigat na presensya sa lahat ng naroroon, dahilan upang matigilan ang mga ito. Kaya't atin nang simulan ng susunod na kwento. Nagsimula ang eksena kung saan may isang individual na nagparamdam ng malakas na presensya sa buong paligid, dahilan upang matigilan at mapatingin mula sa itaas ang lahat ng naroroon. Mula naman sa bintana ng isang silid ay may isang individual ang nakasilip na nagmamasid sa mga nangyayari sa ibaba, na kung saan ay ipinakita si An Lanshu na nakatitig ng masama sa First Prince at kay Mo Si Qing. Nagulantang naman ang First Prince nang kanyang mapansin si An Lanshu, kaya't napatahimik ito ng ilang sandali, kasunod nito ay ang pagbibigay galang ng lahat ng naruroon sa kanilang Kangmo Academy Genius. Mabilis namang bumaba si An Lanshu mula sa silid habang sinabi na hindi raw napakadaling magkaroon ng isang talentadong individual mula sa Jiang Kingdom, lalo na't ang First Prince raw ay gumawa ng isang maling hakbang sa araw na iyon. Subalit winika naman ng First Prince na si Yesuan raw ay isang loose cultivator na nagawang insultuhan si Mo Si Qing at galpihin si Kang Chi, na naitanong naman ni An Lanshu na kung pinagbibintangan raw ba siya ng First Prince na isang bulag. Dahil dito ay natakot ang First Prince sa mga sinabi ni An Lanshu, kaya't kanyang winika na hindi yun ang kanyang ibig sabihin. Gayunpaman, ay winika ni An Lanshu na kung hindi raw iyon ang kanyang ibig sabihin ay matatanggal ito sa kanyang posisyon bilang isang host ng mga bagong estudyante, at hindi maaaring gampanan ang kanyang posisyon sa susunod na 5 taon. Ikinagulat naman ito ng First Prince at hindi makapaniwala, sapagkat si Yesuan raw ay isang loose cultivator, kaya't bakit raw tila napakabigat ng kanyang parusa. Subalit wala namang pakialam si An Lanshu at mas lalo pang dinagdagan ang parusa nito ng 10 taon. Samantala mas lalo namang nanlumo ang First Prince sa karagdagang parusa. Aniya, na para raw sa kapakanan ng kanyang ama ay maawa ito si An Lanshu sa kanya, ngunit hindi pa rin nagpaawat si An Lanshu at dinagdagan pa ito ng 20 taon. Maya-maya pa ay kinausap ni An Lanshu si Mo Si Qing at sinabi na bilang representante ng young generation ng Mo family, ay ipaliwanag nito ang kanyang pinakitang pag-uugali at nais niyang paikliin nito ang kanyang explanation. Ngunit hindi naman kumibo si Mo Si Qing, dahilan upang tanungin ito ni An Lanshu kung may galit ba ito, o hindi pa rin ito nakukumbinsi. Nang patuloy namang hindi kumibo si Mo Si Qing, ay idinuro ni An Lanshu ang kanyang daliri patungo rito, kasabay ng paglalagay ng kanyang enerhiya na naging dahilan upang mag-ulat si Mo Si Qing at hindi makahinga matapos ni An Lanshu punteryahin ang leeg nito. Dahil sa pangyayari ay agad na inilalayan ni Xian Meng si Mo Si Qing at nagmakaawa kay An Lanshu na alang-alang sa Mo family ay maawa ito kay Mo Si Qing, na agad namang tinanggap ni An Lanshu ang pagmakaawa ni Xian Meng. Ngunit sinabi nito na sabihin nila sa patriarch ng Mo family na si Yesuan ay kanyang kaibigan, at kung sino mang miyembro ng Mo family ang gagawa muli ng gulo ay huwag raw siyang sisihin sa pagiging bastos sa mga ito. Agad namang lumapit si Yesuan kay An Lanshu at sinabing tila raw masyado nang nagiging bossy ito, na sinagot naman ni An Lanshu na ayos lang iyon at maaari nang magpanggap si Yesuan na nawalan ng malay dahil sa ginawang atake ni Mo Si Qing sa kanya. Maya-maya lang ay dali-dali namang hinayla ni An Lanshu ang ating bida dahil sa napakaraming individual ang naroon, kaya't sa labas na lang raw sila ng gusali mag-usap, habang sa kabilang banda ay winika ng batang lalaki na huwag kalimutan ni Yesuan na hingan siya ng autograph nito kay An Lanshu. Samantala, hindi naman makapaniwala ang mga individual na naruroon ng kanilang marinig na tinawag ni An Lanshu si Yesuan bilang Brother Ye, kaya't sila raw ay naiinggit kay Yesuan sapagkat paano raw ito naging malapit kay An Lanshu. Mula naman sa kabilang parte ay halos mangiyak-ngiyak ang First Prince na nagmakaawa sa City Lord na tulungan siya nito. Gayunpaman ay sinabi ng City Lord na kung sakaling mainsulto niya si An Lanshu ay baka mawalan siya ng posisyon. Habang sa isip-isip naman ng City Lord na dahil sa sinayang nito ang pagkakataon ay nararapat lang ito na mawalan ng trono. Sa paglabas naman nila Yesuan ay agad silang tumungo sa isang bahay kubo, na kung saan ay napapalibutan ng maraming puno at lawa.
Sa kanilang pagdating sa lugar ay napalingon si Anlanshu sa kinaroroonan ni Yesuan habang ang liwanag ng buwan ay nagniningning sa kanyang kagandahan, ay tinawag ni Yesuan si Anlanshu bilang Miss An at sinabing halos mamatay na raw siya sa pagod kakahabol rito, kaya't naitanong naman ni Anlanshu kung ano raw ang tinawag sa kanya ng ating bida. Winika naman ni Yesuan na tinawag niya itong Miss An, subalit sinabi naman ni Anlanshu habang iniaabot ang isang panyo upang panasan ni Yesuan ang kanyang pawis, na mula sa araw na iyon ay tawagin na lamang siya ni Yesuan bilang Mian. Sa kanilang usapan ay namangha si Anlanshu kay Yesuan, sapagkat hindi niya raw inaasahan na sa ilang araw pa lang na nakalipas ay nagawa na ng ating bida maintindihan ang Heart of the Sword. Kaya't naitanong naman ni Yesuan kung paano ni Anlanshu nalaman na nagawa niya itong maintindihan. Saad naman ni Anlanshu, dahil sa tinataglay niyang pambihirang paningin ay nakakaya niyang makita ang essence ng ibang tao. Gayunpaman, ang nasa isipan ni Yesuan ay, nakakaya rin kaya nitong makita ang buo niyang katawan. Dahil dito ay nagalit si Anlanshu sapagkat nagkakamali raw ito ng iniisip. At pagbantaan si Yesuan na kung susubukan nitong asarin siya ay magagalit na ito sa kanya. Natawa naman si Yesuan nang makita kung paano minas si Anlanshu. Aniya, alam niya raw iyon, at sa totoo lang raw ay hindi niya pa naabot ang antas ng Imperial Chi Realm at malayong-malayo pa ito. Subalit winika naman ni Anlanshu na hindi ito tungkol sa kanyang antas ng realm, kundi sa kanyang kakayahan. At sa tingin niya raw, ang mga ordinaryong individual na may antas ng lakas ng Sky Realm ay makakaya niyang talunin. Dagdag pa ni Anlanshu na huwag kalimutan ni Yesuan ang tungkol sa enrollment kinabukasan ng Kangmo Academy. Lumipat naman ang eksena mula sa isang silid habang nagpapahinga ang kapatid ni Yesuan, ay binabanggit nito ang pangalan ng ating bida, kasabay ng paunti-unting paglabas ng malamig na usok mula sa kanyang katawan, dahilan upang masira ang Heavenly Fire Jade na kanyang suot-suot. Samantala, natataranta namang ibinalita ng mga tauhan ng City Lord na ang tinutulugan ng kapatid ni Yesuan na isang silid ay naging isa ng kuweba ng yelo, na ikinagulat naman ng City Lord kaya't dali-dali itong tumungo sa silid kung saan naroon ang kapatid ni Yesuan. Sa kanilang pagbukas ng silid ay tumambad sa kanila ang isang makapal na usok at malamig na hangin. Kaya't napatanong ang batang lalaki sa kanyang ama kung ano ang nangyayari sa kapatid ni Yesuan. Hindi naman nagsayang pa ng oras ang City Lord at agad na hinawakan ang ulo ng kapatid ni Yesuan upang pigilan ang pagkalat ng yelo at iPad alloy ang init sa buo nitong katawan. Subalit habang patuloy ang City Lord sa pagpigil ng pagkalat ng yelo, ay ipinakita ang isang nilalang mula sa Sea of Consciousness ng kapatid ni Yesuan na mahimbing na natutulog sa isang maliit na puno. Ngunit bigla itong magising matapos maramdaman ang mainit na enerhiya na pumapasok sa katawan ng kapatid ni Yesuan, dahilan upang magpakawala ito ng isang malakas na enerhiya upang pigilan ang ginagawa ng City Lord. Sa kabila nito ay nagulat naman ang City Lord nang kanyang maramdaman ang isang malakas na enerhiya na pumihil sa kanyang ginagawa at mabitawan ang ulo ng kapatid ni Yesuan, dahilan upang naitanong ng batang lalaki kung ayos lang ba ang kamay ng kanyang ama. Winika naman ng City Lord habang tinitingnan ang kanyang kamay, nakakaunti lamang ang pinsalang natamo niya. Subalit hindi niya nagawang maabot ang pinakagitna ng pinanggagalingan ng malamig na enerhiya, sapagkat ang bumabalot raw sa katawan nito na malamig na hangin ay lubhang napakalakas. Dahil dito ay ipinag-utos ng City Lord na hanapin si Yesuan at magmadaling bumalik sa kanilang silid, na mabilis namang sinunod ng kanilang tauhan. Samantala, sa kabilang banda naman mula sa sentro ng capital city, ay kausap ni Yesuan ang kanyang master habang naglalakad. Saad ng kanyang master na hindi pa kumikilos si Yesuan upang hanapin ang mga parte ng Tao Principle, at may gana pa raw ito na makipagkita kung kani-kanino. Subalit, nagsalita naman si Yesuan na hindi niya raw inaasahan ang paglitaw ng kanyang master sa kalagitnaan ng gabi. Gayunpaman ay napalingon si Yesuan nang kanyang mapansin ang isang misteryosong elder sa isang tabi, at sinabi nito na hindi raw nito inaasahan na mapapansin siya ni Yesuan. Ipinakita naman ng isang misteryosong elder na suot-suot ang isang kapa,
At winikang hindi na raw ito magtataka kung bakit namamangha kay Yesuan ang kanyang young lady na si Anlan Shu, dahil sadyang kakaiba raw ang ating bida. Bika pa ng elder na naroon siya upang ipaalala raw kay Yesuan na huwag nitong paglaruan ang kanyang young lady, dahil kung hindi ay mananagot ito sa kanya. Mula roon ay inilabas ng misteryosong elder ang kanyang kapangyarihan upang balaan si Yesuan, at sinabing walang silbi kung magagalit sa kanya si Yesuan sapagkat tandaan nito na si Yesuan raw at ang kanyang young lady ay magkaibang mundo ang ginagalawan. Ipinagtaka naman ni Yesuan ang mga pagbabante ng elder, dahil nagsasalita raw ito ng kung ano-ano sa kalagitnaan ng gabi, kaya't maaari raw na ang misteryosong elder ay isang baliw. Matapos ang mga pagbabante ng elder kay Yesuan ay sinabi ng kanyang master na tignan ni Yesuan ang kanyang mga ginawa kay Anlan Shu, dahil pumunta pa raw ang elder upang paalalahanan si Yesuan. Ngunit sinabi naman ni Yesuan na siya raw ay isang inosente at alam ng kanyang master ang bawat galaw na kanyang ginagawa, na maski raw pagligo niya sa banyo ay nakikita rin ito. Ikinagalit naman ito ng master ni Yesuan dahilan upang sigawan siya nito, sapagkat sino raw ang tinutukoy nito na naninilip sa kanyang pagligo, at huwag raw itong magsalita ng walang katotohanan. Sa gitna naman ng kanilang usapan, ay nabangga si Yesuan ng isang babae, dahilan upang siya ay mapalingon at may tanong kung ayos lang ba ito. Ngunit habang marahang minumulat ng babae ang kanyang mga mata matapos mabunggo, ay napansin nito na tila si Yesuan ang kanyang nasa harapan. Dahil dito ay napagtanto ng babae na nasa kanyang harapan na ang kanina niya pang hinahanap. Kaya't agad nitong ibinalita kay Yesuan na inutusan siya ng City Lord upang siya ay hanapin at iparating ang nangyayari sa kanyang kapatid. Subalit hindi pa man natatapos ang babae sa pagsasalita ay mabilis na umalis si Yesuan upang bumalik at tingnan ang sitwasyon. Samantala, naiwan naman ang kanyang master at sinasabing pagdating raw talaga kay Yeling na kanyang kapatid ay hindi ito mag-aatubiling kumilos. Hindi rin nagtagal nang makarating naman si Yesuan sa lugar ng City Lord ay agad itong tumungo sa silid kung saan naroon ang kapatid ni Yesuan. At sa paghawak niya sa katawan nito ay naitanong ng ating bida sa kanyang master kung mayroon bang paraan upang mailigtas ang kanyang kapatid mula sa sakit nito. Tumugon naman ang kanyang master na sa pagkakataong iyon ay nagawang masira ng malamig na enerhiya mula sa katawan ng kapatid ni Yesuan ang Heavenly Fire Jade. Kaya't nais ng master ni Yesuan na dalhin nito ang Heavenly Fire Jade sa kanyang Sea of Consciousness, nang sa gayon ay makahanap ito ng paraan upang maayos ito. Malungkot namang nakatitig si Yesuan sa kanyang kapatid habang sinasabi na tibayan lang ang loob nito. Dahil sa oras na makapasok na siya sa Kangmo Academy ay hindi na ito maghihirap pa sa kanyang sakit, sapagkat sa dami ng doktor na naroon. Makalipas naman ang buong gabi, kinabukasan ay tumungo na sina Yesuan at ang kanyang kapatid, kasama ang City Lord at ang anak nito sa Kangmo Academy upang simulan ang entrance ceremony na gaganapin rito. Sa kanilang pagdating mula sa tarangkahan ng Kangmo Academy ay winika ni Yesuan na ito na raw ang kanyang inaasahan mula sa Kangmo Academy na halos sakupin na nito ang buong kabundukan. Gayunpaman, ay winika ng City Lord na sa buong Changzhou City raw ay ang Kangmo Academy at Drunken Immortal Pavilion ang pinakamalaking pangkat, na kung saan ay matagal nang nag-e-exist at hindi na mabilang na dynasty na ang dumaan at nanatili pa rin itong matatag. Makalipas ang ilang sandali ay nagsimula na ang pagbubukas ng tarangkahan ng Kangmo Academy upang simulan ang eksaminasyon para sa mga susubukang pumasok sa akademya. Mula sa itaas ng hagdan ay ipinakita ang isang elder at nagpakilalang outer principal ng Kangmo Academy na nagngangalang Kang Zong. Kanyang inanunsyo na ang gaganaping eksaminasyon para sa mga estudyante ay mayroon lamang 20 bakante, na may third antas na pagsubok. At kung sakali man na nakapasa ang 20 bilang ng estudyante, ay kinakailangan nitong maglaban-laban at ang mananalo ang mananatili sa Kangmo Academy. Maya-maya pa ay isinigaw na rin ni Outer Principal Kang ang ikaunang pagsubok, kung saan ay kinakailangang umakyat ng mga estudyante sa 9 flight steps of the mountain, kasabay nito ng pagtatanong kung sino man ang hindi ito makakayang gawin ay maaari nang umalis. Samantala, naitanong naman ni Yesuan sa City Lord kung ganoon lang raw ba kadali ang eksaminasyon ng Kangmo Academy,
na sinagot naman nito na hindi raw sa ganoon, dahil ang Mount Kangmu raw ay napapalibutan ng sari-saring formation na ang bawat baitang ng hagdan ay nagbibigay ng iba't ibang mabigat na enerhiya, na maski raw ang isang ordinaryong Imperial Realm ay hindi nito makakayang makapasa. Yumakap naman ang kapatid ni Yezuan mula sa kanyang braso at naitanong kung ayos lang ba ito. Nawinika naman ni Yezuan na huwag itong mag-alala, dahil yun na raw ang oras upang ipakita niya ang kanyang tunay na lakas upang makapasok sa Kangmu Academy. At kung sakali namang hindi siya makakapasa ay gagamitin niya ang Jade Pendant na ibinigay ni Anlanshu upang tuluyan pa ring makapasok rito. Hindi rin nagtagal ay niyaya na ng City Lord si Yezuan na pumasok sa loob upang maghanda sa pagsisimula ng eksaminasyon, na sinang-ayunan naman ni Yezuan. Mula naman sa loob ng Kangmu Academy ay maraming mga espada ang nakatusok sa paligid na nagbibigay ng kakaibang enerhiya at malungkot na emosyon, na naging dahilan upang lumitaw ang kanyang master, sapagkat hindi raw nito inaasahan na gagawa ng isang hindi kaaya-ayang sword formation ang Kangmu Academy na nakaagaw ng kanyang pansin, na naitanong naman ni Yezuan tungkol sa sinabi ng kanyang master na isa itong sword formation. Sinang-ayunan naman ito ng master ni Yezuan na ito nga raw ay isang hindi kaaya-ayang sword formation na walang tinataglay na offensive at defensive power, sapagkat ang silbi raw ng mga sandatang naroon ay upang ikulong ang mga kaluluwa ng mga namatay na nagmamay-ari ng espada. Dagdag pa ng master ni Yezuan na ginagamit ito para gawing kaawa-awa at lapastanganan ang mga kalaban, kaya't hindi niya raw inaasahan na dito niya ito makikita. Makalipas ang ilang sandali ay inanunsyo na rin ni Outer Principal Kang na ang lahat ng participants na makakaakyat sa hagdan at makakatayo sa kanyang harapan ay iko-konsidera ng nakapasa sa pagsubok. Matapos naman ay anunsyo ni Outer Principal Kang ang pagsisimula ng eksaminasyon, ay agad na kumilos ang lahat ng estudyante upang simulan ng umakyat sa hagdan. Habang sa kabilang banda naman ay hiniling ni Yezuan na alagaan muna ng City Lord ang kanyang kapatid, na sinang-ayunan naman nito. Mabilis naman na kumilos si Yezuan upang simulan ang pagsubok ng kanilang eksaminasyon, subalit sa kanyang pag-alis ay sakto namang inatake ang kanyang kapatid ng sakit nito dahilan upang siya ay mapayuko at may tanong ng City Lord kung bakit hindi na lang sila bumalik upang makapagpahinga ito sa kanyang silid. Gayunpaman ay winika ng kapatid ni Yezuan na marami nang naisakripisyo ang ating bida kaya't hindi niya magagawang iwan ito dahil nais niyang makita kung paano makakapasa si Yezuan sa eksaminasyon ng Kangmu Academy. Lumipat naman ang eksena kung saan ipinakita ang maraming estudyante na pagod matapos nilang marating ang tuktok ng hagdan, kabilang si Yezuan. At sa kanilang pagdating ay inanunsyo ni Outer Principal Kang na 42 ang nakapasa sa unang pagsubok, na mas maraming bilang kumpara sa nakaraang taon. Samantala napatingin naman si Outer Principal Kang kay Yezuan at sinabing ito raw ay maaari nang umalis, na ikinabigla naman ng ating bida dahilan upang siya ay matigilan. Kaya't muling sinabi ni Outer Principal Kang na tumigil na si Yezuan sa pagtitig sa kanya sapagkat ito ang kanyang kinakausap. Naitanong naman ni Yezuan kung ano ang problema at nais siya nitong paalisan, na sinagot naman ni Outer Principal Kang na sa taong iyon ay ang may mga antas lamang ng Imperial Master pataas ang kanilang tinatanggap, kaya't maaari nang umalis si Yezuan dahil ang antas ng lakas nito ay nasa 6G Transformation Grade lamang. Ngunit winika naman ni Yezuan na base raw sa nabasa niyang requirements ay wala namang nakalagay na ganoon upang makapasok sa Kangmu Academy, at bukod pa roon ay naipasa niya ang unang pagsubok. Nagsalita naman si Outer Principal Kang habang tumatawa ng tila may masamang binabalak, na kapag kanya raw pinag-utos ay wala na itong magagawa kahit na ito ay nakapasa pa. Dagdag pa ni Outer Principal Kang na base raw sa patakaran ng Kangmu Academy na kapag hindi nito sinunod ang utos ng isang elder ay mapaparusahan ito ng 100 beses sa pamamagitan ng poison stick at iaalas sa Mount Kangmu agad-agad. Sa kabila nito ay napatahimik si Yezuan at sinasabi niya sa kanyang isipan na tila raw may maling nangyayari sapagkat hindi niya dapat questionin pa ang Outer Principal, subalit tila raw may galit ito sa kanya. At dahil dito ay napagtanto ni Yezuan ng kanyang mapansin ang pangalan ng Outer Principal na Kang Zong kaya't maaari raw na ito ay kamag-anak ni Kang Chi.
Maya-maya pa ay naitanong ni Yesuan kung kilala ba ni Outer Principal si Kang Chi, na sinagot naman ng Outer Principal na ito ay kanyang apo. Kasunod nito ay ang pagsigaw ni Outer Principal Kang habang nagagalit na bakit pa tinatanong ni Yesuan ang tungkol roon. Matapos may tanong ni Yesuan ang tungkol roon ay napangiti siya sa harapan ni Outer Principal Kang, dahil hindi niya raw inaasahan na ang mga elder ng Kangmo Academy ay ginamit ang sariling kapangyarihan para lang sa kanilang sariling interes. Gayunpaman ay may isang dumating na estudyante at winika kay Outer Principal Kang, na kung ganoon raw pala ang patakaran ng akademya ay bakit pa ito nakikipag-usap ng walang katuturan sa harapan ng isang hangal. Wika pa niya na maaari naman nilang kausapin ang ibang mga elder upang mabigyan ito ng sapat na kaparusahan at magkaroon ng patas na pagsusulit. Nagsalita naman si Outer Principal Kang na tama raw ang mga sinabi ng estudyanteng iyon, kaya't susundin niya na lamang ang patakaran at huwag na raw magsalita pa si Yesuan ng walang kakwenta-kwenta. Ngunit napabuntong hininga naman ang ating bida sapagkat kung ipipilit raw ng mga ito na siya ay patalsikan ay ilalabas niya ang huli niyang alas. Agad naman na ipinakita ni Yesuan ang jade pendant na ibinigay ni An Lanshu sa kanya at sinabing hindi na raw siya magpapanggap pa, na ikinagulat naman ng isang estudyante na nakausap ng Outer Principal. Kaya't nagalit ito at sinabing isa lang raw peke ang hawak-hawak ni Yesuan. Subalit bigla na lamang itong sinuntok ni Yesuan dahilan upang tumilapon ang naturang estudyante at lumipad sa ere. Sa ginawa ni Yesuan ay ikinagalit ito ni Outer Principal Kang, dahilan upang ipag-utos nito na paslangin ang ating bida, at kahit raw dumating pa ang nagbigay kay Yesuan ng jade pendant, ay wala itong magagawa sapagkat mas nanaisin pa nito na hindi tanggapin si Yesuan sa Kangmo Academy. Mabilis namang sumugod ang ibang mga tauhan ng Kangmo Academy upang paslangin at sundin ang utos ng Outer Principal, ngunit ngumiti lang si Yesuan nang may kumpiyansa at muling gumawa ng pag-atake sa pamamagitan ng pagsuntok na naging sanhi ng pagtilapon ng dalawa. Samantala, hindi naman makapaniwala si Outer Principal Kang nang bumulusok sa kanyang harapan ang dalawang tauhan ng Kangmo Academy, sapagkat ang tinataglay na lakas ng dalawa ay nasa antas ng Imperial Realm. At kahit na ang lakas ni Yesuan ay nasa antas ng Chi Transformation Realm, ay nakaya niyang talunin ang mga ito, kaya't maaari raw na isang genyo si Yesuan. Ngunit dahil daw isa itong talentado, ay winika ni Outer Principal Kang na nagkaroon siya ng dahilan upang mas lalo itong hindi panatilihin sa Kangmo Academy. Dahil dito ay mabilis na sumugod ang Outer Principal kay Yesuan, kasabay ng kanyang pag-atake gamit ang kanyang kamao dahilan upang tumalsik si Yesuan sa lakas ng ginawang atake. Subalit na depensahan naman ito ng ating bida habang sa isip-isip niya na ang tinataglay raw na lakas ng Outer Principal ay nasa antas ng Sky Realm at kung hindi dahil sa kanyang physical strength ay maaari na siyang napaslang nito. Nagsalita naman si Outer Principal Kang matapos nitong atakihin si Yesuan. Aniya, magaling raw ito dahil nasalo ng ating bida ang kanyang ginawang atake, ngunit hindi pa yun sapat upang siya ay labanan. Gayunpaman, ay hindi na ito pinansin ni Yesuan, sa halip tumakbo ito papasok sa isang gusali habang inaasar pa ang Outer Principal na kalbo. Nang makita naman ni Outer Principal Kang na tuluyan nang nagsara ang pinto, ay ikinatuwa niya ito dahil ang gusaling pinasukan ni Yesuan ay ang tinatawag na Nine Palace Formation. At kung wala itong dalang susi, ay isa itong paglabag sa patakaran ng Nine Palace, na kahit maski siya raw ay mabilis lang na mapapaslang kung tatangkain niyang pumasok rito. Dahil dito ay naitanong ng kapatid ni Yesuan kung ano ang Nine Palace Formation sa City Lord, na sinagot naman nito na ang Nine Palace Formation ay ginawa ng mga ancestor ng Kangmo Academy, at kung sino man ang magagawang mawasak ang ginawang formation sa loob nito ng nasa edad 20 pababa ay magiging disciple ng headmaster ng Kangmo Academy. Dagdag pa niya na ang lahat ng hindi nagtatagumpay na sirain ang formation ay nawawala na lang bigla at hindi na makita ang katawan nito. Unti-unti namang lumapit kay Principal Kang ang estudyanteng ginulpi ni Yesuan at sinabing nasa ibaba raw ang kapatid nito, kaya't maaari raw ba nilang dalhin ito sa itaas upang manood? Na sinang-ayunan naman ni Principal Kang upang masaksihan ng sarili nitong kapatid kung paano mawalan ng buhay si Yesuan.
Mula naman sa loob ay naroon ang headmaster ng Kangmo Academy ng kanyang maramdaman ang pagpasok ni Yesuan sa loob ng Nine Palace, dahilan upang siya ay magulat sapagkat mukhang may isang kamanghamanghang estudyante raw sa kasalukuyang taon. Samantala, sa pagpasok ni Yesuan sa loob ng Nine Palace ay napansin nito na tila kakaiba ang kapaligiran at maaari raw kaya na iyon na ang ikalawang pagsubok. At kung sakali man na iyon na nga, ay kailangan niyang malagpasan ito upang mapansin pa ng ibang mga elder, nang sa gayon ay mas malakas ang tayansa na siya ay makapasok sa Kangmo Academy. Subalit habang si Yesuan ay abala sa pag-oobserba, ay bigla na lamang nag-activate ang isang formation na lumikha ng malakas na pagsabog, dahilan upang lumitaw ang malakas na kulay asul na enerhiya sa likod ng mga estatwa na nasa loob ng Nine Palace Formation. Matapos nitong ma-activate ay kusang gumalaw ang isang estatwa at mabilis na inatake si Yesuan, na ikinabigla naman ang ating bida dahil sa bilis nito ay hindi niya man lang napansin. Kaya't agad siya nitong tinamaan sa dibdib. Ngunit sa pagtama nito ay bigla na lamang nawasak ang gamit na espada ng estatwa, na ipinagtaka naman ni Yesuan kung ano ang nangyari. Sa pagkakaupo ni Yesuan sa lapag ay kanyang naitanong sa kanyang master kung ano ang nangyari at kung kagagawan ba iyon ng kanyang master upang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit winika ng master nito na dahil sa pag-eensayo ni Yesuan ng Invisible Sword Body ay nakakayang lamunin ng katawan nito ang anumang espada na mas mahina sa Heavenly Sword na nasa loob ng kanyang katawan. Nang malaman ni Yesuan ang tungkol roon ay paunti-unti siyang tumayo habang sa isip-isip niya na wala pala siyang dapat ikatakot, kaya't dinuro niya ang mga estatwa at sinabing wawasakin niya ang mga ito sa iba't ibang parte hanggang ang lahat ng ito ay maubos. Lumipat naman ang eksena mula sa labas ng Nine Palace Formation sa pag-akyat ng kapatid ni Yesuan at ng City Lord, at kinausap sila ni Principal Kang. Saad nito na panuurin ng kapatid ni Yesuan kung paano mamatay sa loob ang kanyang kapatid. Na hindi naman pinaniwalaan ng kapatid ni Yesuan sapagkat alam niya raw na makakapasa ang ating bida. Subalit winika ni Principal Kang na walang sino mang nakakalabas sa Nine Palace Formation ng ilang dekada, kaya't malamang ay sa loob na ito mawawala ng buhay. Bagamat sinabi ni Outer Principal Kang na wala ng sinuman ang nakakalabas sa Nine Palace Formation, ay sakto namang lumabas si Yesuan mula sa pinto at sinabing sa tingin niya raw ay ang Kangmo Academy ay hanggang doon lang ang makakaya, sapagkat bakit raw sa simpleng formation ay walang nakakayang makapasa, dahilan upang magulat si Principal Kang nang marinig ang boses ni Yesuan. Sa paglabas ni Yesuan mula sa Nine Palace Formation ay ipinakita na hawak-hawak niya ang isang braso ng estatwa, at dahil dito ay hindi makapaniwala si Outer Principal Kang kaya't sinabi nito na nandaraya raw si Yesuan. Gayunpaman ay sinabi ni Yesuan kung ano ang pruweba ni Principal Kang na siya raw ay nandaraya, na sinagot naman ni Principal Kang na nasa antas pa lamang si Yesuan ng 6G transformation kaya't paano nito nagawang makalabas. Subalit sa gitna ng kanilang usapan ay lumabas ang headmaster mula sa loob ng Nine Palace Formation, na agad namang nagbigay galang si Principal Kang. Winika ng headmaster na ginagamit raw ni Outer Principal Kang ang sarili nitong posisyon upang pigilan si Yesuan na makapasok sa academy. Dagdag niya pa na huwag na itong mag-alala sa pag-recruit ng estudyante at mag-report na ito sa back office ng Kangmo Academy, na agad namang sinunod ni Outer Principal Kang. Agad na lumapit ang headmaster kay Yesuan at sinabing kahit hindi nito alam kung paano nalagpasan ni Yesuan ang formation, ay dahil sa kanyang foundation ay kwalipikado ito upang maging kanyang estudyante. Ngunit hindi naman kumibo si Yesuan dahilan upang magtaka ang headmaster at may tanong kung wala raw bang tenga si Yesuan. Maya-maya pa ay winika ni Yesuan kung magiging isa ba siyang martial artist ng Kangmo Academy ay maaari bang ipag-utos ng headmaster na gamutin ang kanyang kapatid. Habang sa kabilang banda naman ay isinigaw ng kapatid ni Yesuan na siya ay magaling na. Subalit bigla na lang itong bumagsak sa kanyang kinatatayuan kaya't dali-dali itong sinalo ni Yesuan. At dahil dito ay winika ni Yesuan habang yakap-yakap niya ang kanyang kapatid na handa siya na maging martial arts apprentice ng headmaster at gawin ang lahat basta iligtas lamang nito ang kanyang kapatid.
Tumugon naman ang headmaster at mabilis na tumalikod na mayroon lamang 3 doktor sa kanilang academy, kaya't paano raw nito magagamot ang isang martial artist na tulad ng kapatid ni Yesuan. Kaya't abangan sa susunod kung anumang mangyayari matapos ni Yesuan makalabas sa Nine Palace Formation. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video.